Kinabukasan sa loob ng isang media station, ay makikita ang isang baguhang journalist na si Xiao Chang. Sinabi nito sa kanyang head na tinalo ng Team Happy ang Team Wuji kagabi, kaya gusto niyang interviewin ang Team Happy, ngunit nag-aalangan ang kanyang superior. Kaya sinabi niyang may mga chismis rin na si Ye Qiu ay kasama sa kanilang grupo, kaya siguradong magiging magandang istorya ito. Dahil sa kanyang kakulitan ay napilitan na lang ang kanyang superior at pumayag. Nagmadali naman siyang pumunta sa Team Happy. Dahil sa pagmamadali ay aksidente niyang nabangga si manager. Nahihirapan tuloy ngayon si manager na maglakad. Nag-alala naman sila Tang nang makita si manager, at tinanong kung ano ang nangyari. Halos matunaw naman sa kahihiyan si Chang dahil sa nangyari, kaya patuloy siyang humingi ng tawad. Sinabi ni manager na okay lang, at ipinakilala na siya sa grupo. Sinabi niyang siya si Xiao Chang mula sa sports house. Sinabi ni manager na ito si Tang Ru at siya ang gumagamit sa battle mage na si Soft Mist. Hindi naman makapaniwala si Chang na isang magandang babae ang napanood niyang tumalo sa dalawang miyembro ng Wuji kagabi. Kasunod na pinakilala ni manager si Yifan at sinabing galing siya sa Tiny Herb. Simula nang ma-expire ang kanyang kontrata ay sumali na siya sa Team Happy. Nagulat na naman si Xiao Chang dahil isa sa malakas na grupo ang Tiny Herb. Kasunod naman ay itinuro niya si Wei Chen na dating kapitan ng Blue Rain. Kaya nagulat na naman siya dahil hindi lang siya galing sa malakas na grupo kundi dati pa siyang kapitan ng mga ito. Sinabi ni Wei na kumalma lang siya at huwag mahiya sa kanila. Sinabi ni manager na ito naman si Steam Bun at ang panghuli ay ang kanilang kapitan na si Lord Grimm. Tinanong ni Xiao Chang kung siya ba si Ye Qiu. Sinabi naman ni Ye Xiu na wala ang hinahanap niya rito. Na gumawa ng silver weapon na nagbabago ng anyo depende sa class skill na kanyang gagamitin. Sinabi ni Ye Xiu na ginawa ito ng kanyang kaibigan na mahusay sa glory, ngunit wala na siya. Makikita namang biglang nagbago ang sitwasyon at natigilan silang lahat. Tinanong ni Xiao Chang kung ano ang ibig sabihin ni Ye Xiu. Sinabi ni Ye Xiu na maaga siyang namatay. Bahagyang natigilan si Chang at hindi nakapagsalita. Kalaunan ay umuwi na siya sa kanilang opisina. Tinanong ng kanyang head kung nakausap ba niya si Ye Qiu. Sinabi ni Chang na hindi dahil wala siya roon. Nakita ng kanyang boss na napagod si Chang kaya sinabi niyang hindi niya kailangang magmadali. Sinabi ni Chang na Lunes. Sinabi ni Mr. Cao na malabo itong maisama agad dahil mayroon pang pangalawang round at maaari pang makabawi ang Team Wuji. Dahil kung matatalo ang Team Happy ay walang magkaka-interes sa kanyang sinulat. Lumipat ang eksena sa pangalawang laban kung saan makikitang natalo si Concealed Light ng Elementalist ng Wuji. Sumunod namang ipinakita ang pagkatalo ni Steam Bun. Sinabi ni Ye Xiu na pag-aralan nila ang diskarte ng kalaban at unti-unting sanayin ang sarili. Sumunod naman na lumaban si Wei at kagaya ng dati ay mabilis na pinatay ang kalaban. Tatluhan naman ang kasunod na laban. Si Tang ang nauna sa grupo nila Ye Xiu at ang Warlock ng Wuji ang kanyang nakalaban. Nagtataka si manager kung bakit ang husay kumilos ng kalaban, kahit kasi sunod-sunod siyang tirahin ni Tang ay hindi niya ito matamaan. Sa gitna ng laban ay natrap siya ng Warlock at tinalo rin siya nito. Si Yifan ang pumalit kay Tang. Mabilis siyang nagcast ng skill at hinabol ang Warlock. Ngunit sadyang mahusay ito at nakipagsabayan kay Yifan. Kalaunan ay natalo rin si Yifan, kaya humingi siya ng paumanhin sa grupo. Sinabi ni Ye Xiu na okay lang ito dahil normal lang sa laro na may natatalo at siya na ang bahala sa kalaban. Nahihiya naman si Yifan dahil hindi maganda ang kanyang laban. Sinabi ni Ye Xiu na paghusayan na lang niya sa susunod. Sinabi niyang ang kompetisyong ito ay upang sanayin silang lahat. Mas mabuti ng maaga pa lang ay nalalaman na natin ang kailangang i-improve ng bawat isa. Tuwang-tuwa namang ibinalita ni Chang na nanalo ang Team Happy. Sinabi niya kay Mr. Cao na maaari na ba niyang isubmit ang kanyang manuscript. Sinabi ni Mr. Cao na titingnan niya muna at tutulungan siyang ayusin ito, kaya natuwa si Chang at nagpasalamat. Sa headquarters ng Tiny Herb ay makikitang may pinagkakaguluhan ang mga players. Ito pala ay ang sinulat ni Xiao Chang dahil nasa front page si Yifan. Nakita ni Wang Jexi na kinuha ng Team Happy si Yifan at mukhang natuwa naman siya, ngunit nagtataka siya kung bakit kasama nila si Wei Chen. Nagtataka rin si Huang Xiaoshan kung bakit kasama ni Ye Xiu ang dati nilang kapitan. Dahil ang natatandaan lang niya ay mortal silang magkaaway. Sinabi ang kanyang silver weapon. Dahil nagbibigay Ye Xiu. Sinabi ni Ye Xiu na seryoso ang Team Happy na kunin siya. Isa pa ay wala namang ibang grupong nagbibigay ng offer sa kanya, kaya tanggapin na niya ito kaysa matingga siya ng isang season.
Napaisip naman si Wu Chen, ngunit nakokonsensya siya na basta na lang iwan ang grupong unang nagtiwala sa kanya. Sinabi ni Yeshu na nangangailangan pa talaga sila ng makakasama sa grupo, kaya huwag siyang mahiya dahil tatanggapin siya ng lahat ng miyembro. Ngunit hindi pa rin makapagdesisyon si Wu Chen. Kinabukasan ay kinausap niya ang owner ng Team Wuji. Tinanong nito kung ano ang plano ni Wu Chen. Sinabi ni Wu Chen na wala pa. Tinanong ng owner kung may nagbigay na ba sa kanya ng imbitasyon. Sumagot naman siya na ang Team Happy. Saan itataas na ang level cap sa 75. Dahil dito ititigil muna ng 1 linggo ang mga laban sa challenge. Sinabi ng reporter na malaki ang magiging impact na nilang first kill. Nagulat naman si Wei dahil maganda rin ang nakuhang gamit ni Yeshu. Ibinigay naman ito ni Yeshu kay Tang at sinabing para sa kanyang class ang kanyang nakuha. Inabot na sila ng umaga ngunit hindi pa rin sila tumitigil. Sinabi ni manager na magre-respond na ang boss monster at kalaunan ay nakuha na naman nila ang first kill nito. Sinabi ni Wei na online na ang mga professional players kaya nalungkot si manager dahil mahihirapan na sila. Sinabi ni Yeshu na huwag silang mag-alala. Pumasok siya sa chatroom ng mga professional players at marami ang bumati sa kanya. Tinanong ni Yeshu kung sino ang gustong sumama sa kanilang boss hunt. Marami naman ang nagpresenta kaya halos hindi na sila natulog. Napansin na ng manager ng Excellent Era ang mga first kill ni Yeshu kaya nagpatawag agad siya ng meeting. Nito ay siguradong matatalo ang Excellent Era. At kung iniisip niyo pa rin na hindi banta ang lakas ni Yeshu, ay hindi ko na alam kung ano ang mangyayari sa grupong ito. Natigilan naman ang buong grupo sa sinabi ni Sumocheng. Sinabi ni Faye na magsasanay muna siya. Lumipat ang eksena sa Team Happy. Sinabi ni manager na tinawagan siya ni Xiao Chang at tinanong kung kailan babalik sa professional scene si Yekip lang. Tuwang-tuwa naman si Wei dahil marami silang nakuhang gamit. Sinabi ng trainer na nakuha na ni Yeshu ang halos lahat ng first kills sa bagong update at ang kanilang mga equipments ay paganda na ng paganda. Kung hindi pa sila kikilos ay nagtataka siya kung bakit hindi nila matalo ang record nila Yeshu. Sinabi ni Sanxiang na bigyan pa sila ng mga magagamit na accounts. Hindi nagtagal ay makikitang nahihirapan na ang grupo. Hindi maintindihan ni Sanxiang kung bakit hindi pa rin nila makuha ang record kahit gamit na nila ang kanilang professional accounts. Galit na ito dahil ilang beses na silang sumusubok ngunit hindi pa rin nila matalo ang record ng Team Happy. Pansin niyang malaki ang naging impluensya ni Yeshu sa Excellent Era. Sinabi ni Sumocheng na hindi impluensya kung hindi konsyensya. Dahil ginamit nila si Yeshu upang pagtakpan ang kanilang mga kapalpakan, kaya natatakot sila sa kanilang konsyensya. Dahil sinasampal sila ng mga achievements ni Yeshu at wala silang magawa. Sinabi ni Sumocheng na nag-training na pala siya kaya hindi siya nakasama sa kanila kanina. Bumalik na si Xiao sa loob at nakita niyang matamlay pa rin ang lahat. Sinabi niyang maaring nakasanayan na ng Team Happy ang mag-boss hunt dahil wala pang pondo ang kanilang grupo kaya kailangan nilang humanap ng kanilang gamit. Sinabi niyang nagpapalipas lang naman sila ng oras, at maliit lang na bagay ang mag-clear ng dungeons. Ngunit tumawa lang si Sanxiang, at parang nabaliw. Sinabi niyang simula ngayon ay Xiao the small things na ang itatawag niya sa kanya. Lumipat naman ang eksena sa Team Happy. Makikita na sobrang pagod na ang buong grupo dahil sa ilang araw na pagpapalevel. Sinabi ni manager na masaya siya sa kanilang hard work, dahil level 75 na silang lahat at nakuha pa ng kanilang guild ang karamihan sa mga achievements. Tinanong ni Wei kung ano na ang kanilang gagawin. Sinabi ni Yeshu na padating na ulit ang Glory All-Stars at iniimbitahan sila ni Lulan na manood. Sinabi ni manager na kailangan nilang suportahan ang mga ito dahil malaki rin ang naitulong nila sa Team Happy. Sinabi ni Wei na pagod pa siya at tinatamad umalis. Sinabi ni Yeshu na may exam si Cold Hands at umuwi naman si Ifan at Deception. Kaya sila na lang apat nila Steam Ban ang bumiyahe papunta kila Lulan. Ipinakita ni Lulan ang headquarters ng Heavenly Justice sa kanila. Makikita naman na mayaman talaga ang kanilang grupo. Sinabi ni Lulan na may nahanap siyang training partner, ngunit nang makalaban niya ito kanina, ay pinagtawanan lang siya nito. Sinabi niyang nasa kabilang pinto pa ito ngayon at hindi pa sila nagkikita. Humingi siya ng tulong kay Yeshu kung maaari bang laban, ngunit nakita niyang si Yeshu pala ang naglaro. Nagulat naman ang sparring partner ni Lulan nang makita si Yekyu. Nagulat rin sila nang makita si San Zeping dahil si San Zeping ang dating pinuno ng Team 100 Blossoms. Kinamusta ni Yeshu ang kamay ni San Zeping. Sinabi niya na hindi pa mabuti, ngunit kaya na niyang manalo sa kanya. Sinabi ni Yeshu na isang round pa nga at hiniram ang battle mage ni Tang.
Ngunit binago ni Lowland ang usapan at tinanong kung babalik na ba sa pro scene si San Zeping. Sinabi ni San na hindi pa niya kayang makipaglaban ng sunod-sunod sa isang kompetisyon. Pero kung bihira lang at may pahinga ay pwede na hindi pa siya pwede sa sunod-sunod na laban. Walang grupong mag-aaksaya ng pera sa isang player, na anumang oras ay maaari silang iwanan kapag bumalik ang injury. Sinabi ni Lowland na naiintindihan niya ito, ngunit sinabi ni San Zeping na hindi niya kailangan ng awa. Ipinaliwanag ni Lowland na bago pa lang ang kanilang grupo, at kailangan nila ng kasamang senior player na gagabay sa kanila. Kahit hindi pa siya lumaban ay walang problema. Sinabi ni Yeshu na tamang desisyon ito, dahil kailangan talaga nila ng veterano di negosyo ang kanilang grupo, at passionate lang talaga sila sa glory. Pumayag na si San Zeping, ngunit sinabi ni Lowland na sarado na ang registration at sa susunod na season na siya makakasama. Sinabi ni Yeshu na bakit hindi muna siya sumali sa kanilang grupo sa challenge, dahil kasisimula lang nito, pa ay maaari rin niyang makaharap ang excellent era, at bawian ang mga ito sa pagpigil sa kanyang makuha ang championship. Nagulat naman sila Lowland sa sinabi ni Yeshu, dahil siya ang dating pinuno ng excellent era ng talunin ng mga ito ang 100 Blossoms. Sinabi ni San Zeping na mukhang kailangan ni Yeshu ng tulong upang makapaghiganti. Sinabi ni Yeshu na wala siyang pakialam sa excellent era, at ang gusto lang niya ay manalo. Natuwa naman si San Zeping at ibinigay ang kanyang ID. Sinabi ni manager na ang kanilang grupo ngayon ay ni manager na nasa likod niya ang excellent era. Tinanong ni San Xiang kung bakit wala si Yeshu sa importanteng event na ito. Sinabi ni manager na hindi nito ugaling magpakita at kaya naman niyang irepresenta ang grupo kahit mag-isa. Pinili na ng sistem ang pagkakasunod, lalo na ang excellent era. Ngunit may dalawang malakas na grupo na agad napunta sa kanilang bracket. Dumating na ang pagbunot ng excellent era at ipinagdarasal ni manager na hindi sila agad magkatagpo. Mabuti na lang at ang nabunot ni San Xiang ay ang bracket D. Kaya parang nabunutan ng tinik si manager. Kalaunan ay napuno na ang bracket nila manager. Ay marami rin ang natatakot sa kanilang grupo. Tuwang-tuwa naman si Wei nang makita na hindi nila agad makakalaban ang excellent era. Sinabi ni Yeshu na mayroon pa rin silang problema dahil nasa bracket nila ngayon ang dalawang grupo na dating mga professional players. Kaya hindi sila pwedeng makampante. Kung gusto niyo pong maging updated sa susunod kong video, ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po.